Naka-ultra lahat po ng kanyang graphics sa lahat ng games. Pero ultra din po yung lamig ng kanyang thermal ng flagship killer po na smartphone na to ngayon. At hindi lang yan guys. Lahat po ng kanyang specs halos agad po para sa isang flagship na smartphone ngayon nga po 2026. Snapdragon 8 Elite Gen 5 po yung kanyang processor. Hypervision Plus AI chip display. Meron din po siyang camera powered by Ricoh GR with 2K po na resolution with 7,000 nits sa peak brightness na meron pong hyper glow display. At 200 megapixel nga po na periscope camera. Naka 7,000 mAh siya battery. At 120 watts po na charger with 50 watts na wireless charging. Ilan pa lang po yan guys sa key specs nga po ng Realme GT8 Pro 5G. At pagka nakita nyo po na mas detailed pa yung kaya pong gawin ng smartphone na to, sigurado magugulat po kayo sa kanya. Dito pa lang po sa kanyang design, binigyan na po tayo ni Realme ng kakaibang design compare nga po sa may last year model. Na meron pong modular na camera dito na pwede pong palitan yung kanyang takip. Itong likod niya, nakabigan leather texture back design siya na may pagkasoft po yung material na ginamit sa kanya. Sa tingin ko, isa to sa dahilan kung bakit nga po consistent sila na nakakapagbigay po sa atin na napakagandang specs para po sa napakamurang presyo. Dahil mas mura nga po yung ganitong klase ng material compare nga po sa may glass. Pero syempre guys, haka-haka ko nga lang po yun dahil hindi nga po ako sigurado kung bakit ba napakamura po ng kanyang specs and yet napakalakas niya. Sa pagkakaalam po guys, yung isang kulay po ng GT8 Pro is meron po siyang fiberglass. Kumbaga napaisip lang ako dito guys na ano kaya yung tinipid ni Realme kung bakit po nabigyan tayo ng napakagandang specs. At sasagutin ko na po yan. Wala po siyang halos tinipid dito. And yet napakamura ng kanyang presyo. And yet guys, sagad po yung kanyang specs. Tsaka ang kagandahan nga rin po guys ang ganitong klase ng material sa may likod niya. Hindi po tayo kakabahan na mababasag siya compare nga po sa glass na medyo mabigat na and yet pwede po siyang mabasag pagka naibagsak natin. Pero yung ganitong klase po ng design, hindi po guys, hindi po mababasag yan. Isang napansin ko po guys na medyo tinipid nga po dito na hindi po siya naka-flagship level is itong kanyang protection po sa kanyang display. Naka-Corning Gorilla Glass 7A lang po siya. Hindi po yan guys yung high-end na display na protection nga po na nakikita natin sa ibang mga smartphone. Di ginagamit lang po ang Gorilla Glass 7i sa mga smartphone po na mga mid-range lang. Hindi po sa ganitong klase ng mga smartphone. Pero syempre guys, hindi na ako magrereklamo. Kung maglalagay ka lang din naman ng tempered, hindi na po problema yan. Dahil kung titingnan nyo nga po yung ibang specs niya sa may display, makakalimutan nyo po yung Glass 7 na hinayan. Dahil nga po sa napakaraming specs niya dito sa kanyang display guys, na sigurado makapakinabangan natin at nakakatulong din po sa atin. Dito po sa may frame niya, syempre expected na to, naka-metal frame yan sa ganitong klase ng flagship killer. Dito po sa may camera niya, naka-triple camera setup po siya with 50 megapixel po na main camera, 50 megapixel na ultra wide, at 200 megapixel nga po na periscope camera, saka po 32 megapixel na front selfie camera. Di ko alam guys, kung kaya kong bigyan ng justice to, itong sobrang gandang camera niya. Dahil napakarami nga po niya mga features na pwede natin magamit dito. Kung gusto niyo po guys ang versatile na camera, dito nga po sa isang smartphone ngayon. Ito po yung ilang sample shots natin. Hindi sapat guys ang salitang maganda lang para po ma-describe ko kung gaano po ang ganda ang camera ng Realme GT8 Pro ngayon. Distance in your eyes. Kailangan marunong kang gumamit ng professional camera para po mas ma-appreciate natin at mas makita natin yung kaya niyong magawa. Dahil kung mga basic lang po ng mga picture, mapa-zoom shots man, mapa-portrait mode, mapa-black and white, ultra-wide, low-light shots, at even video guys. Napakaganda po ng camera niya. Grabe guys, meron po siyang 8K 30fps na video. Naka 4K din po siya na hanggang 120fps. Pumili na lang po kayo kung alin po ang kailangan nyo dyan. Even nga po sa may front selfie camera niya, naka 4K video din po yan guys. Grabe po ang camera niya. Yan po ang isang malaking upgrade sa may smartphone na yan. Dahil hindi lang po basta gaming phone na meron po magandang performance. Literal na flagship po guys yung specs po ng smartphone na to. At pagka tinignan nga po natin guys, yung ibang smartphone po na meron ganito klase ng specs, magugulat po kayo. Yung ibang presyo po nila sobrang mahal. Compare nga po dito. Di ko alam guys, ang isang paborito kong features dito ng GT8 Pro is itong black and white niya. Lakas po maka-throwback, parang lumang picture lang po yung mga datingan. Gandang-ganda ako sa kanya. Sa battery guys, sinabot po siya ng 17 hours sa may battery drain test natin. Sagad po yung ating resolution. Sagad po yung ating refresh rate.
Hindi na po masama yan guys para sa isang flagship na meron pong high-end na processor at super bright po and super high resolution na display. Sa charging speed niya, basic na po ang kulang isang oras para ma-full charge po yung ganitong klase ng smartphone. Kahit pa napakalaki po ng kanyang battery na meron 7,000 mAh na battery. CCU na CCU po yan sa 120 watts sa charger. Dito po sa may display ng GT8 Pro, meron nga po siyang dedicated na Hypervision AI chip para mas maging smooth, mas maging sharp po ang resolution, at mas maging vivid yung mga pinapanood nga po natin sa may smartphone na yan. Sobrang ganda po ng guys kung mahilig nga po tayo manood ng video. Dahil mas buhay nga po yung kulay niya, mas maganda yung contrast, at syempre dami din po yung gaming experience natin. Di mas maganda po yung kanyang display dyan. Alam nyo guys, yung AMOLED lang po napakaganda na para sa isang smartphone. At considering nga po na talagang nilevel up po ni Realme, yung display po ng smartphone nila, talagang hindi po sila nakontento. Talagang sinagad po nila. Doon lang po talaga nagkulang sa may Corning Gorilla Glass 7i. Pero sa tingin ko, wala pong problema dyan. Considering po na napakarami pa niyang mga features. Dito po sa may display niya, na wala nga po sa ibang mga smartphone din po sa ibang brand. Or even nga po yung ibang mga smartphone na Realme, nakapresyo nito, wala pong ganitong klase ng display. Maybe marami nga po sa atin na hindi na nga rin po makapansin yan or hindi na po ma-appreciate yan. Pero kung titignan nyo nga po na mas detail pa yung kanyang specs sa display, talaga hindi lang po basta naka-AMOLED to, na meron pong 144Hz sa refresh rate at 7,000 nits sa peak brightness at 2K nga po na resolution. Basic na basic po yan guys. Dahil dito nga rin po sa may display niya is meron din po siyang ultrasonic fingerprint. Meron din po siyang anti-glare display. Same nga po nasa S25 Ultra. Syempre mas maganda yung kay Samsung. Pero at least nga meron si Realme. At kaya pa nga po niya guys maabot yung 1 nit na brightness. Kung gusto nyo nga pong gamitin siya ng gabi, nang pasay po yung ilaw. Pero hindi po tayo sobrang masisilaw sa kanya kahit sobrang dilim po. Hindi po siya masakit sa mata. Yung ganyang klase po ng 1 nit brightness. Napansin ko lang po guys, halos lahat po ng mga China ROM na mga bagong labas ngayon is naka Android 16 na nga po sila. At itong si Realme GT8 Pro is meron po siyang 4 years na Android update. Ibig sabihin na abutin po siya ng Android 20. Munti ko na makalimutan guys, pero na rin po pala siyang IP68 and IP69 na IP ratings dito. Pwede po siya malubog sa tubig at pwede rin po siya sa mga high pressure water. Sa mobile dito, syempre naka 5G yan with dual nano SIM card slot. Quick tip lang pala guys. Pero nga po pala siyang built-in na call recording dito sa kay Realme GT8 Pro. Dito po sa may settings niya. Para every time po na may tatawag sa inyo, is recta record po yung magiging conversation nyo. Perfect na perfect to guys. Kung gusto nyo pong ma-record lahat ng tinatawagan ng mister or ng misis nyo na mga pinagdududahan nyo. Para po marinig nyo guys lahat po ng pag-uusapan nila. At kung sakali nga rin po guys, na meron kayong gustong record ng mga importanteng tawag, is masasave nyo po yan. Dito nga po sa may smartphone na Realme na meron pong built-in na call recording. Then meron din po siyang signal capture chip para mas mag-improve po yung signal natin pagka po nasa lugar tayo na mahina po ang signal. Snapdragon 8 Elite Gen 5 nga po yung processor niya. Sa totoo lang guys, hindi na po kailangan ipaliwanag na matagal to. Dahil literal na halimaw po yung ganyang klase ng processor ngayon. Sa Mobile Legends, hindi na po pagpapawisan yan dahil inabot nga lang po siya ng 39 degrees Celsius sa may temperature. Sa 120 FPS nga po na gameplay habang naka-mobile data. Masyado na po guys na nakakasawa mag-gaming test sa ganitong klase ng smartphone kung ML lang po yung lalaruin natin. Lalo kung alam naman nga po natin na hindi naman siya mahihirapan. Dahil kahit nga po yung mga smartphone na merong 1 million na Antutu score, sobra-sobra na po yun para sa isang Mobile Legends lang. Samahan pa nga ng malaking battery, tapos naka-bypass charging pa. Pero syempre guys, alam ko marami magsasabi dyan. Iba pa rin po ang merong malakas sa processor, compare nga po sa medyo mahina. Pero guys, isa na din ang ginasabi ko sa inyo. Sobrang lakas po ng Snapdragon 8 Elite Gen 5 ngayon. Hindi ko na po maintindihan yan. Kumbaga masyado na po siyang sobra-sobra para sa isang Mobile Legends lang. Sa Delta Force nga rin po guys, umabot na din po siya ng 42 degrees Celsius. Wala pong kahirap-hirap. Pasensya na guys. Naboboring ako mag-gaming test pagka po ganito ang resulta. Masyado na maganda at masyado pong malamig yung kanyang thermal. Tapos hindi pa nga natin fully ma-maximize yung performance niya. Dahil itong graphics nga po na binibigay ng 8 Elite Gen 5 sa Delta Force is kaya din po yun guys ng 8 Elite na last year nga po na processor. Kung baga kaya na pong isagad to guys sa may sagad na graphics kasabay po ng 120 FPS sa gameplay. Pero dahil nga hindi siya optimize,
wala tayong makikitang malaking improvement po sa may graphics niya. Kung ganyang klase ng graphics lang po yung makukuha natin, sagad nga po yung graphics niya. Kaso 60 FPS lang. Naka 120 FPS nga po siya. Kaso HD naman yung kanyang graphics. Medyo alanganin yun guys. Mas okay sana kung bigyan nila tayo ng option po na itataas po ang parehas yan. The fact na malamig po yung kanyang thermal sa may ganyang klase po ng graphics, ibig sabihin guys, hindi na mahihirapan yung processor sa ganyang games na mga sinusubukan nga natin. At sa tingin ko, mag-iinit lang po ang 8 Elite Gen 5 kung bibigyan nila tayo ng option na isagad nga po yung graphics kasabay po yung mataas sa FPS para makita natin yung totoong potential po ng ganyang klase ng processor ngayon. Pero sa ngayon nga, ano ang point ng 8 Elite Gen 5 kung wala naman games na mag-showcase po ng totoong performance niya? Yung totoo po guys na kaya niya maabot pa. Wala po guys. Pero sa ngayon, ano po ang point ng 8 Elite Gen 5 kung wala namang games na mag-showcase po ng totoong kaya niyang gawin? Di wala nga pong games na magpapahirap nga po sa kanya. Or kahit man lang guys yung ma-maximize po yung pinaka-potential po ng kanyang processor. Dahil sa ngayon nga po, wala pa po talaga. Kaya kung mapapansin nyo guys, more on emulator po yung ginagawa ko ng mga nakarang video ko guys. Dahil kahit papano dun ko po nakikita yung totoong potential po ng isang processor. Ang kaso guys, optimization naman po talaga ang kulang. Kumbaga kaya po niyang mostly ng mga games. Ang kaso lang guys, kailangan po natin ng maraming driver pa para mas mag-work pa po yung ibang mga PC games dito nga po sa mobile. Tsaka ito guys, sa mga sumusubay po sa akin dyan, kailan lang po itong bright memory, sobrang lakas po niya makahihintang smartphone na umaabot nga po ng kulang 50 degrees Celsius. Pero ngayon, grabe umaabot na lang po siya ng 40 degrees Celsius. Sobrang lamig niya, and yet sobrang ganda po ng performance niya. Kaya sa case po nitong Realme GT8 Pro, sobrang ganda na po niya. To the point mo na parang naboboring na ako sa kanya. Dahil hindi ko na nga po masulit yung potential po ng ganitong klase ng smartphone. Sobrang lakas ng processor, sobrang ganda ng display, matagal malobat, maganda ang build quality, and yet guys, hindi ko naman malaman kung saan ko ito gagamitin. Dahil kung titinan ko nga po, parang sapat na yung ibang mga smartphone po sa mga kulang 20k nga po ng mga presyo. Compare po dito, actually guys, ang presyo po ng smartphone na to is naglalaro po siya sa around 35,000. At sa tingin ko guys, para masulit natin to, mukhang kailangan pa natin ng medyo mabibigat na games. Dahil sa ngayon nga po guys, wala pang games na magpapahirap sa kanya ngayon. Itong camera module lang po ang something special sa kanya. Ang kaso wala naman po ang accessories na pwedeng ikabit dito. Takip lang po pala yung pinapalitan sa kanya. Kung gusto niyo po ng walang takip, kung gusto niyo po ng naka-square, at kung gusto niyo po ng pabilog. Buti pa si Redmi K90 Pro Max, aka Poco F8 Ultra. Si Poco F8 Ultra pala to guys. Meron po siyang Bose speaker na kahit pa paano, nagbibigay po si Poco ng medyo mga bagong mga key features na wala nga po sa ibang smartphone. Tulad nga po ng Bose speaker. Kumbaga almost identical po yung kanyang specs. Depende na lang po sa inyo kung anong brand nga po yung gusto nyo. Pero dito nga po kay Redmi or kay Poco is meron po siyang mas malakas sa speaker. Pero dito guys kay Realme, itong camera module lang po ang interesting sa kanya. Pero overall guys, parang nahihirapan po akong pumili sa kanya. Di parehas nga po silang maganda. Pero kung mag-offer po sa atin ng, siguro guys, ang isang lamang po ng Realme dito nga po kay Poco is mas maganda yung kanyang overall na specs. Pero kung more on sound trip or kung more on movie tayo, medyo maganda po itong smartphone na to. Di nga po sa malakas sa speaker niya. Pero syempre kung first time ko naman nabibili nga po ng flagship na smartphone ni Realme, hindi po kayo magkakamali dito sa may GT8 Pro. Talagang guys, may bibigay niya yung performance po na hinahanap nyo. Hindi lang po sa may performance, even sa may camera. Overall nga po guys, wala po kayong marereklamo dito. Meron po tayong link sa may comment section at I hope guys sa mga susunod na video natin. Sa tingin ko meron akong interesting na smartphone dito. Ito pa isang China ROM. Medyo may kakaiba rin po dito na wala po dito sa dalawang smartphone na yan. Abangan nyo lang po yung full review natin. Thanks for watching.